Eto na nga po no, ang gulo-gulo talaga. Sana po ay dapat isa lang po ang spokesperson regarding po dito sa nangyayari po dito sa tension po sa West Philippine Sea. Regarding po dyan sa Ayungin Shoal no, doon po sa confrontation po between China at ng Pilipinas. Ang title po nito, DND naniniwalang sinadya ng China ang paggamit ng puwersa versus PH troops sa Ayungin Shoal. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para po ma-update ka kapag po naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Pag naabot po natin ang 100k subscribers, magpapa-giveaway po tayo ng cellphone. Kaya be active, subscribe, hit the like button, share, bahala na kayo. Simulan na po natin to. Let's do this. We see the latest incident in Ayungin not as a misunderstanding or an accident. It is a deliberate act of the Chinese officialdom to prevent us from completing our mission. Ayun naman pala talaga. No? Dapat po kasi talaga, sabi ko nga kanina, no, dapat pag may official statement po ang ating gobyerno ay isa lang ang magsasalita po talaga, no. Ito nga po, no, parang ano po tayo, naglaban o bawi po tayo dito. Dahil po nauna na pong naging statement po ni Mr. Bersamin ay ito raw ay aksidente at misunderstanding ang nangyari po doon sa Ayungin Shoal. No? Which is para sa akin po, no, yung opinion ko rin po ay hindi po pwedeng maging misunderstanding yon at aksidente. No? Kasi po kitang-kita naman po sa video na talaga pong sinadya po nila nabutasin po ang ating mga inflatable at talaga pong may naputulan po ng daliri sa atin pong ano, yung AFP po natin nandoon, no. Talaga pong ano po yun maling-mali po, no. At kumbaga kung tutuusin, no, kung titingnan nyo po, para pong tinatawanan tuloy tayo ngayon ng China. Dahil po pabago-bago po ang statement po natin dito. At matagal po, no, bago po nakapagbigay po ng statement ng ating gobyerno regarding po dun sa nangyari po na yun sa Ayungin Shoal. At ito nga po, no, binago na po ang statement ng ni Gibo Teodoro, no, na yun nga po na sinasabi niya nga po na talaga pong tinadya po talaga ng paggamit ng puwersa sa Ayungin Shoal ng Chinese Coast Guard. Diretso natin to. Matapos ang pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines Western Command sa Palawan kahapon, mas tumibay ang paniniwala ng pamahalaan na sinadya talaga ng China ang pangharas nito sa resupply mission sa Ayungin Shoal na nagresulta ng pagkaputol ng isang daliri ng isang Navy personnel. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., hindi aksidente o resulta ng hindi pagkakaunawaan ang nangyari, kundi sinadya mismo ng China. Hindi rin anya nagbabago ang pulisiya ng Pilipinas sa West Philippine Sea na walang kahit isang pulgada ng teritoryo na isusuko ang bansa mula sa mga dayuhan. Giit pa ng kalihim, patuloy na didepensahan ng Pilipinas ang karapatan nito sa West Philippine Sea na hindi kinakailangang magpaalam o humingi ng permiso sa kaninuman. Ayun naman talaga dapat naman talagang wag na tayo magpaalam o hindi na dapat talaga tayong magpaalam. Kasi po teritoryo po natin yan. Mission ng Pilipinas yan ang mag-resupply at kung ano man gawin natin sa teritoryo natin o sa soberanya natin ay wala pong pakialaman kahit anong bansa po dyan. Real talk po yan, no? Kaya hindi po tayo dapat sumusunod sa lecheng China na yan. No? At doon po kay Mr. Bersamin, nako, wag na po kayo ulit hahawak ng mic kung sakasakali po, no? Wag na po. Kasi po talaga pong nagkaka-leche-leche po. Kasi po dahil po doon sa nangyari na nga po dyan sa Ayungin Shoal ay mainit na po ang ulo ng mga mamamayang Pilipino. Tapos ganun pa po yung statement na binitawan nyo. Na sinasabi nyo na misunderstanding at aksidente lang ang ginawa na to. Nakikita nyo naman sa video, no? Nang ginawa na yan ng Chinese Coast Guard. Which is hindi naman talaga. No, kaya po talagang nabutasan po tayo dito, no, ng China. Kasi po sila po ay yung mga sinasabi po kasi nila, no, pagkamat ay maling-mali po yung mga kanilang binibitawan statement, no. Consistent po sila yung sinasabi po ng China dito. Pero tayo po kasi dito sa nangyari po dito, no, yung pinangunahan po ni Mr. Bersamin. Ayun nga po, no, tapos ngayon po ay binago po ng ating DND na si Gibo Teodoro na nagbalit po ng statement, no. Kumbaga, nabutasan po talaga tayo ng China dito. Kumbaga, pati po ang taong bayan po ay talaga po naguguluhan na rin at talaga pong uminit po lalo ang ulo, no? Dahil po dito. Pero at least po kahit paano ay talaga pong
sinabi na rin po talaga ni Gibo Teodoro po na talaga pong hindi po ano yun, aksidente yun. At hindi po talaga misunderstanding, sinadya po talaga yan, no, ng Chinese Coast Guard. Yung ginawa po. Nakitang-kita naman po sa video eh. Hindi naman po tanga ang tao para hindi maunawaan ang video. Pinalibutan po tayo, kinuyog ang ating ano dyan, no, ating mga nagpunta dyan, no, natin mga kasundaluhan dyan. At yun na nga, at may naputulan po ng daliri. No, kaya yun nga po ang masasabi ko lang po, sana po kung meron po magiging official statement ng ating gobyerno, sana iisang tao na lang po talaga yung magsasabi po ng statement na yon. Na maaari kahit na po si DND Gibo Teodoro na lang po sana lagi, o kaya si Tariela. Yun na lang po talaga po ang magsabi po ng statement. Kasi po nakakababa po ng moral po yung sinabi po ni Mr. Bersamin. Dahil po sinabi niya po ay misunderstanding at aksidente lang po daw yun, no? Maling-mali po talaga yun, no? Kaya yung nga po sinasabi ko, Mr. Bersamin, sana po wag na po kayong ulit hahawak ng mikropono at magbigay ng statement kasi po talaga pong hindi po nagustuhan po ng mga mamamayan yan ng Pilipinas. Kaugnay nito, nagdesisyon si Pangulong Marcos na huwag isapubliko ang schedule ng rotation at resupply mission sa West Philippine Sea na una nang inirekomenda ng National Maritime Council. The President has reiterated that we will not publish schedules of any RORE. Nilinaw naman ni Secretary Teodoro na ang mga naging pahayag ng National Maritime Council noong Biyernes sa pangunguna ni Executive Secretary Lucas Bersamin ay batay lamang sa inisyal na pagsusuri. Una lang sinabi ni Secretary Bersamin na hindi nila itinuturing na armataka nangyari base sa umiiral na international laws. That was a preliminary time. Wala naman nakikitang pangangailangan ng NSA upang i-convene ng Pangulo ang National Security Council o NSC upang resolbahin ang issue sa West Philippine Sea. Sa akin po talaga, no, magandang move po talaga yun na wag pong ipubliko o i-announce yung galawan po natin dyan sa pagre-resupply mission dyan sa BRP Sierra Madre. O kahit na ano pa pong gagawin dyan sa West Philippine Sea, yung mga resupply mission at kung ano man yung pagche-check ng mga scientists diyan sa sa Ayungin Shoal, wag na pong ipa-public yan kasi po talaga pong nasisilipan po tayo ng butas, no. Kumbaga naaabangan po talaga tayo diyan ng Chinese Coast Guard. Tulad nga po nito, may nasaktan na po, naputulan ng daliri at talaga pong nasira po lahat ng ating mga inflatable diyan, lahat po pati pa nga private na gamit ng ating mga kasundaluhan po ay kinumpiska at sinira po nila ng mga Chinese Coast Guard na yan. Mas maganda na rin po talaga yon para po talaga po hindi po tayo masisilipan po dyan ng butas ng China. Ang NSC ay kinabibilangan ng mga miyembro ng gabinete, kongreso, iba pang government officials, private citizens at maging ang mga dating pangulo ng bansa. In fact, nag-convene na rin yung National Maritime Council and acting on the direction of the President. So at this moment, we are not recommending for the convening of the National Security Council. Samantala, ayon naman sa Department of Foreign Affairs, may posibilidad na magpulong muli ang Pilipinas at China sa ilalim ng umiiral na bilateral consultative mechanism. Sa akin po, no, ay nako, wag na pong mag-uusap. Nako, yung Chinese Embassy po ay talagang kalampagin niya o talaga pong pagmultahin po o pagbayarin po yung China. Kasi po nanira po talaga sila ng ating mga inflatable at lahat po ng gamit na nakita po nila ron sinira po nila, no. Pati po yung mga metro po, kung alam niyo yun sa mga sasakyan, no, talagang binasag-basag po nila yan. Kinuha rin po nila yung ibang kagamitan po natin yan ng mga sundalo po natin, no. Pagbayarin po talaga sila at unang-una po, no, maling-mali po talaga ginawa nila, no, na may halos may naputulan na nga po ng daliri. At yun nga po, kitang-kita rin sa video na namamato rin po sila ng bato. At yun na nga po, at kitang-kita rin na talaga pong tinututukan ng palakol ang ating mga kasundaluhan at wala pong magawa ang ating mga sundalo kasi po tayo po ay naka-maximum tolerance. So ulitin ko po, no, para sa akin po talaga hindi na po talaga uubra ang maximum tolerance. Siguro naman po kung tayo po ay papalag po ng kahit po water cannon lang po, hindi naman po talaga yan magsisimula ng gera. Kasi po pakita lang po natin na hindi po tayo papaapi dyan sa China na yan. Kasi po habang tumatagal at kumbaga natotolerate po sila o nakikita po nila na alam nilang hindi tayo papalag, gagawin at gagawin pa rin po nila yan. At maglalabas pa rin po sila ng press con nila na sasabihin nila na nasa rulebook pa rin po nila yon, na wala po silang nilalabag na batas.
which is maling-mali po talaga. Dahil po meron na po talagang nasaktan sa atin. Actually, kung tutuusin, no, parang ano na po yun, yung MDT po pwede na po talagang no, kasi may nasaktan na eh. No, pwede na po ma-invoke ang MDT. Pero po syempre nga, tulad nga po yung sinabi ko dati, no, pag-uusapan pa po yan. At yun na nga po, sinabi na nga po dito, na talaga pong hindi po talaga rin pa rin gagawa po ng anumang marahas na hakbang ating gobyerno tungkol sa nangyari po na to. Pero yun nga po yung sentro po ng balita na to, no? Sana po kung magkakaroon po ng official statement ng ating gobyerno, sana po isang tao lang po at pag-usapan po nilang mabuti, no? Parang ang dating po no, kumbaga sa ating po mga ordinaryong mga mamamayan, no? Wala po ba silang group chat, no? Bago po sila maglabas ng statement, no? Dapat pag-usapan po muna mabuti at pag napulido na po ang kanilang gustong sabihin sa publiko ay yun na nga po at isang tao lang po ang magsalita niyan. At wag na po sana po si Mr. Bersamin. Dahil po doon talaga ay nga po marami pong tumataas ang kilay na ating mga mamamayan dito po sa ating gobyerno ngayon. Na nadudungisan po eh. Kumbaga po nabubutasan po tayo ng China dito, no? Ang gulo-gulo po. At ayun na nga po, nabawi na po ng ating DND Gibo Teodoro na yun na nga po na talagang pinangatawanan talaga na sadya po talaga ang puwersa na nilabas po ng China rito. At hindi po yun misunderstanding at aksidente. Uli ang Pilipinas at China sa ilalim ng umiiral na bilateral consultative mechanism on the South China Sea. There are certain possibilities of us meeting again sometime in the near future, but this is to complement what has been, it is a very important aspect, is really the diplomatic front. Una nang sinabi kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bagamat hindi magsisimula ng gyera ang Pilipinas sa China, hindi naman ito nangangahulugan na isusuko ng Pilipinas ang ating karapatan sa mga teritoryong sakop ng bansa. Dapat lang, no, wala po tayong kahit isang kapirasong lupa man dyan o dagat tubig dyan sa West Philippine Sea, no? Ganun po. No, kasi atin po yan. Kahit po ano pang gawin ng China, wag po natin ibibigay ang atin. No, kasi sa atin yan. Teritoryo natin yan. Isusuko ng Pilipinas ang ating karapatan sa mga teritoryong sakop ng bansa. Despite these challenges, you have stood up and upheld the fundamental principles that binds all of us Filipinos. A mutual respect for life, for dignity, and for community. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. Nel Maribuho, UNTV News. Kitang-kita naman sa ating Pangulo, talagang gigil na rin po ang ating Pangulo, no? Talaga pong ano lang talaga, hindi po talaga pwede rin talagang basta magdesisyon, no, na tayo po ay makikipaggera talaga dyan sa China. Unang-una po, real talkan po tayo dito, no? Mahina po talaga tayo, wala po talaga tayong laban sa China. Tutusin kung talaga pong makikipaggera po talaga tayo. Kailangan pa po natin magpalakas. Ganun po talaga. At yun nga po, no, sana po talaga maayos tong gusot na to. At sana po hindi na po maulit na meron pong gantong nangyari na talaga pong nahuyog po tayo dito. Sinira ang ating inflatable, lahat po ng gamit at meron pong nasugatan o naputulan ng daliri. Sana po hindi na po maulit yan. At sana po yung maging spokesperson po talaga ay maging pulido. No, para po yung moral po ng mga mamamayang Pilipino ay hindi po bumaba dahil po sa sinasabing misunderstanding at accident. Napakalaking kalokohan po kasi hindi po kasi bobo ang mga mamamayan na masasabi natin misunderstanding to o aksidente lang, no? Kitang-kita po kasi may video eh. Kumbaga may transparency po talaga ang ating gobyerno, nakikita po talaga natin ang nangyayari dito. Kaya po dito po sa social media magsama-sama po tayo, ipamalita po natin ang mga ganito nangyayari po sa ating bansa. Kasi marami po sa tayong mga kababayan na hindi po nalalaman ng mga ganitong balita. Kaya po nandito po kami mga content creator, mga vlogger na talaga pong binamabalita namin to. Wala pong fake news sa pinagbabalita namin dito. Kita nyo naman ang source po natin ay UNTV News and Rescue. Kasi marami pong nagko-comment po na fake news daw po, no, ang mga tulad namin mga content creator. Tingnan nyo po muna ang courtesy namin na nakalagay. Hindi po kami nagbibitaw dito ng fake news. Galing po yan sa mga reliable source. Nabubula na ako. Basta yun po, alam nyo na ibig ko sabihin. See you all sa susunod. Maraming salamat din sa UNTV News and Rescue. Dito po sa video na to. Huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe. Magkakaroon po tayo ng giveaway na cellphone sa 100k subscriber po natin pag na-reach po natin ang 100k subscriber. Kaya mag-subscribe guys, stay active.
share, and like this video. Yun lang po. Until next time, maraming salamat. God bless and peace out. Bye.